Saka ka na bumiyahe pabalik dito sa probinsya. Sasalubungin ka ng thunderstorm kung ngayong kalalakad. Baka mas stranded ka. Yun na nga. Kaya ako tumawag sa'yo baka kasi mag-alala ka. Okay ka lang ba na nag-iisa ka dyan? Hindi naman ako nag-iisa. Nandito si Mang Jomar. Ha? Si Mang Jomar? Ano magagawa nun para sa'yo? Ipis lang tinatakbuhan nun eh. Tanda mo ba? Nung unang araw natin sa bahay na yan, abay nagtitili habang nananakbo nung makakitang ipis na lumilipad? Kahit naman ako. Nakakatakot kaya ang mga ipis kapag nakakakuha ng setro. Ha ha ha. Anong setro? Lumilipad. Nakakatakot ang ipis kapag lumilipad. Anong koneksyon ng setro sa paglipad? Di ba sa video games, kapag nakakakuha ng setro yung mga characters, nakakalipad. Ganon din sa ipis. Nagsisetro ang mga kumag. Lumilipad. Puro kakalokohan eh. Para biro, okay ka lang ba talaga dyan? Okay na okay ako. Huwag ka mag-alala. Aabutan mo pang machete mo. Machete ka dyan. Mas tamang tawagin kitang Kapitan Islaw. Pwede na din yun. Tall, dark. And never mind. Ano yun? Bakit? Anong problema? Parang narinig kong may nabasag na paso. Titinan ko lang. Baka nalaglag yung mga succulents mo. Dahil sa lakas ng ulan. Tawagan ulit kita mamaya ah. Sige. Ingat ka ha. I love you. Oo, ikaw din. Love you more. Nung matapos ang tawagan namin ni Mrs., agad kong kinuha yung kapote at flashlight ko. Sinubukan kong tawagin ulit si Mang Jomar, pero talagang hindi niya ako pinansin at nilapitan. Medyo tinamad na rin ako. Nagbalak akong pumunta sa kwarto ko at matulog na lang. Pero nung marinig ko na parang may naglalakad sa bakuran ng bahay na tinutuluyan namin, lakas loob akong lumabas para tignan kung ano bang meron. Talaga naman Mang Jomari, tiniis niyo ako. Kahit anong sigaw ko, hindi niyo ako nilapitan. Ako naman, kung hindi lang mas matanda sa akin yun, kakaltukan ko talaga eh. May tao ba dyan? Wala naman pero hindi lang pala isang pasong na basag. 3 pala. Ay, malulungkot si misis nito. Ayun na naman yung ingay. Kung sino ka man, lumabas ka dyan. Bawal ka dito. Private property to. Bakit bang dilim dito? Sinabi ko na kay Mang Jomari na lagyan ng bumbilya tong back porch. Hindi din pala sumunod. Anak ng timang, may aso pa yatang naligaw dito. Masubukan ng tawagin. Choo! 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 Friends? Okay, edi hindi. Anong? Aray ko! Anong nangyari? Sino ka naman? Teka, tanda kita. Ikaw yung babae sa terminal? Yung bumunggo sa akin? Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Sige na. Ha? Ano nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong sugat? Tumakas ako mula sa kuta ng mga aswang. Musta si Annie? Nakatulog na ba? Nakatulog na siya. Pagkatapos kong painumin ang gamot niya. Saan kaya natin pwedeng dalhin ng bata? Sabi ng doktor, makakabuti kung iaalis natin siya dito sa syudad at kung ititira natin siya sa malapit na dagat. Ay, saan nga kaya? Alam ko hindi natin afford ang mga ibang bansa kahit mapagsamahin natin mga ipon natin. Makapunta man tayo ng ibang bansa, di sapat para mamuhay tayo ron. Iniisip ko nga din yan eh. Pwede ako makiusap sa tiyahin ko sa Switzerland. Pero mapapayag ko man yun. Matatagalan tayo dito gawa ng application ng visa. Makisingit na ako, Isagani. Yaya Luz, nandyan po pala kayo. Sabi niyo mamamalengke kayo. Kababalik ko lang. Pasensya na kayo mag-asawa. Pero hindi ko maiwasang hindi marinig ang usapan nyo. Gusto ko sanang makatulong kung ayos lang sa inyo. Oo naman po. Di ba, love? Si Yaya Luz pa ba? Ano po ba ang maimumungkahin niyo, Yaya?
Ang siste kasi sa gani. Kaninang nasa palengke ako, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kamag-anak namin. Pinapauwi ako sa Visayas. Iiwan niyo na po kami? Hindi naman. Ang bala ko sana humingi ng ilang linggong bakasyon lang. Pero nung marinig ko kayong dalawa na namumroblema kung saan nyo dadalhin si Annie, naisip ko na hindi naman pala natin kailangang magkahiwalay. Ano po bang susyon nyo, Yaya Luz? Yun na nga, kung aayon kayo, nais ko sanang imbitahan kayong mag-anak na sumama sa akin sa probinsya namin sa Visayas. May alam akong bahay na maaari niyong upahan. Pag-aari yun ng matalik kong kaibigan at malapit yun sa dagat. Siya nga po. Ayos sa akin yun. Anong masasabi mo, Maricel? Okay sa akin yun, pero At dahil nandun naman ako, hindi na ako hihingi ng bakasyon. Makakasama niyo pa din ako. Yaya Luz, sinigot nyo lang inaalala ko. Salamat naman po at makakasama pa rin namin kayo. Alam niyo naman si Annie, hirap siya sa ibang tao. Parang lolo ng turing sa inyo ng anak namin eh. At parang apo ko na ang batang yon. Nakarating kami sa probinsya ni Yaya Luz nang walang kahit anong naging problema. Pero nung dumating kami sa terminal kung saan may mga paupahang sasakyan papunta sa sinasabing bahay ni Yaya Luz, isang hindi inaasahang senaryo ang sumalubong sa amin. Doon sa may dulo nitong terminal may mga paupahang van. Dito muna kaya't kakausapin ko lang yung namamahala. Ako na lang po, Yaya Luz. Kanina ko pa napapansin na parang nananakit na yung mga binti niyo. Siya sige. Ikaw na ngang lumakad doon. Hanapin mo lang si Raul. Sabihin mo na kamag-anak ka ni Luz Biminda. Maiintindihan niya yon. Sige po. Nasaan po pala si Maricel at Annie? Ayun sila. Nasa bilihan ng mga makakain. Nananakam daw si Maricel. Umiiral na naman ang pagiging foodie ni Maricel. Sige na, Yaya. Samahan niyo na po sila. Bumili din po kayo ng gusto niyo. Sigurado akong na-miss niyo ang mga luto at kakanin dito sa lugar niyo. Salamat, Isagani. Inihatid ko ng tingin si Yaya Luz hanggang sa makita kong nandoon na siya sa food stand kung saan nandun ang mag-ina ko. Papunta na sana ako sa paradahan ng mga van for hire nang mapansin ko ang isang lalaking tisoy na nakikipagbiroan sa asawa ko. Hindi malikot ang asawa ko pero ang kolokoy na lumapit sa kanya ay obvious na tipo siya. Nagdesisyon akong puntahan sina Maricel nang biglang, Ariko, anong... Sorry, pasensya ka na. Hindi kita nakita. Okay lang. Hindi naman ako nasaktan. Ikaw ba? Ayos ka lang ba, miss? Ano? Dahlia, ano't nang bubunggo ka ng dayo? Humingi ka na ng paumanhin ngayon din. Nako, ayos lang po. Nagsorry naman po siya. Ay nako, hindi maaari yan, sir. Nakakahiya po sa aming lugar kung mababansagan kami mga masasamang ugali at walang modo. Ano na, Dahlia? Humingi ka na ng tawad. Aming lugar. Pweh, hindi naman talaga kayo taga rito. Anong sinabi mo, Crisanto? O bakit, Nitas? May mali ba sa sinabi ko? Hindi ba't mga dayo lang din naman kayo dito? Ikaw at yung alalay mo na inanod lang nagnagat? Aksaya oras ang makipag-usap sa iyo, Crisanto. Bago pa tayo magkainitan na alis na ako. Tayo na, Dahlia. Hanggat may ibang tao na nadadamay, Nitas. Trabaho ko ang makialam. Panghawakan mo yan, Crisanto. Galingan mo lang ang pakikialam. Pero pakatandaan mo na may hangganan ng pasensya ko. Baka makalimot ako. Kaya pakaiingat ka. Sorry ulit. Mauna na kami. Sige. Ano yun? Ang weird naman. Makalis na nga dito. wala akong nasabi kung di isang alanganing, sige, na nagtapos sa tonong nagtataka. Napapilig na lang ako ng ulo. Dayo lang kami sa lugar. Hindi makakabuti sa sitwasyon namin ang makialam sa problemang hindi naman kami direktang sangkot. Pero may ibang ideya yung matandang lalaki.
dahil nung magsimula akong lumakad papunta sa paradahan ng van, bigla siyang nagsalita. Huwag mong sabihing bumenta sa'yo yung drama ng dalawang nyo. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Naniniwala ka ba talagang aksidente ang pagkakabangga sa'yo ng babae? Oo naman po. Isa pa, humingi na siya ng sorry. Sa laki ng lugar na ito, mababangga ka ng babae kung di sinasadya. Dayo kayo dito, ano? Nakita ko kayo bumaba mula sa barko. Ganun na nga po. Bakit po? Anong nag-udyok sa inyo na pumunta dito sa lugar nito? May kasama pa kayong bata? May sakit po ang anak namin. Pinayuhan po kami ng doktor na ilayo siya sa usok ng syudad. At hanggat maaari ay itira namin siya sa malapit sa dagat. Ganun ba? Kawawa naman. Bata pa ay may sakit na. Mawalang galang na po. Pero sino po ba kayo? Ako si Crisanto. At kung alam mo kung ano ang mabuti para sa pamilya mo, ngayon pa lang ay hindi mo na itutuloy ang balak mong manatili kayo ng pamilya mo dito. Pasensya na po kayo pero hindi ko kayo maintindihan. Kung ano man ang modus nyo, wala akong oras na makisakay. Iba na lang ho ang pagtripan nyo. Walang lingong likod kong iniwan yung matandang lalaki na Crisanto pala ang pangalan. Pero laman ng isip ko yung naging palitan nila nung matandang ali. At yung parang babala na sinabi niya sa akin. Pagdating ko sa paradahan ng van, naging maayos ang usapan namin nung Raul. Mabuti na lang at madaling kausap yung lalaki. Ni hindi tumagal ng 10 minuto ang negosasyon namin. Pabalik na ako kina Maricel nang biglang, Bangkay! May bangkay na gumulong mula sa sasakyan. Ano daw? Saglit. Padaan po. Excuse me. Makikaraan po. Naku po. Bangkay nga. Ano nangyari dito? Hindi ko alam. Tagaparada lang ako ng mga sasakyan. Galing biyahe ang van na yan. Nag-check lang ako kung may mga naiwang gamit ang mga umarkila. Pagbukas ko ng likurang bahagi ng van, gumulong palabas siyang bangkay. Isagani. Ay, Diyos ko. Bangkay! Bakit may bangkay dyan? Yaya Luz, ano pong ginagawa niyo dito? Nasaan po si Maricel at Annie? Ay, iniwan ko muna dun sa isang kainan, malapit sa may bilihan ng mga prutas. Narinig kasi namin na nagkakagulo. Nag-alala si Maricel sa'yo. Dahil kanina ka pa daw, pinasunod niya na ako dito. Baka daw kung napapano ka na. Hindi ko alam. Ang tanging alam ko lang ay nirentahan yung van ng maglola. Teka, Jomar? Si Jomar ka, di ba? Oo. Ako nga si Jomar. Sino ba kayo? Batang lokong ito. Kumulubot lang ako, hindi mo na ako nakilala. Nag-uulyanin ka na din ba? Ako ito, si Luz. May usapan tayo na sasalubungin mo kami nitong mga amo ko. Ate Luz? Yung Ate Luz? Oo, ako nga. Tingnan mo nga naman ano. Ganun na pala katagal mula nung huli tayo magkita. Mauban ka na din at nagkaroon ka na ng mga kulubot sa mukha mo. Paano ate? Titira na po. Bago tayo mag-usap ng mga bagay-bagay, mabuti pa'y lumayo na muna tayo dito. Mabuti pa nga po, Yaya Luz. Baka sumunod pa si na Maricel kung magtadagal pa tayo dito. Sumama ka na muna sa amin, Jomar. Sige, tayo na. Mauna na kayo. Susunod na lang ako. Kailangan pa daw ako rito eh. May itatanong daw sa akin yung mga investigador. Magkasama kaming umalis ni Yaya Luz. Nanginginig man ang tuhod ko dahil sa takot. Pinilit kong kumilos ng normal. Pero nahalata pa rin ako ni Yaya Luz. Habang naglalakad kami, bigla na lang niyang tinapik-tapik ang likod ko. Kasunod nun marahan niya yung hinagod-hagod. Iginiya niya ako pupunta sa harap ng isang karinderya at iniupo niya ako sa isang mahabang bangko na nasa may bukana noon.
Miss, pahingi nga ako ng isang basong tubig. Yaya Luz, ano pong ginagawa natin dito? Hinihintay po tayo ni na Maricel at Annie, di ba? Salamat, Neng. Oo, hinihintay nila tayo. Pero hindi naman masama kung maghintay pa sila ng konti. Ano po? Inumin mo muna ito, Isagani. Nung ilabas ka sa ospital, ako nang pinaghawak sa'yo ng papa mo. Paano'y hindi kaya ng mama mo ang buhatin ka? Kasi naman, simulat sa pool mahina ng katawan ng mama mo. Pero kahit ganon, ginusto niyang may anak ka. Parang pangalawang nanay ko na nga po kayo. Kaya alam ko na nagpipigil ka ng takot mo. Kitang-kita ko ang pangangatog ng tuhod mo sa bawat hakbang mo kanina. Minabuti ko na pakalmahin ka muna dito sa karinderyang nadaanan natin. Mag-aalala si Maricel kapag nakitang ganyan ka. Ha? Yaya, kanina. Ginusto kong makita yung pinagkaguluhan nila. Pero hindi ko inaasahan yung pagbaha ng takot ko nung makita ko yung bangkay. Iba pala kapag bangkay na wala sa kabaong. Gusto kong magsisisigaw at manakbo kanina. Hindi ka naman kasi sanay na makakita talaga ng ganon. Kalmante ka na ba? Opo. Salamat po sa pagpapakalma sa akin. Wala yon. Nung tuluyan ang mawala ang pangangatog ng tuhod ko, ay naglakad na ulit kami. Ilang sandali pa at narating na namin yung kainan kung saan iniwan ni Yaya Luz ang aking mag-ina. Pero sa pagkabigla namin, wala sina Maricel at Annie sa lamesang dapat ay inuukupan nila. Sinuyod ko ng tingin ng kainan. Baka sakaling makita ko sila. Pero wala talaga sila dun. Kinabahan ako. Yaya Luz, nasan po sila? Hindi ko alam. Dito ko lang sila iniwan kanina. Sa CR kaya? Galing na ako doon pero wala sila doon. Isagani? Maricel, saan kayo galing? Nag-alala ko ng gusto sa inyo. Okay na ba yung van? Oo. Kaya nga namin kayo pinunta na dito para makabiyahe na tayo. Teka, bakit ka pa bumubulong? Huwag ka makikipag-away ha. Ano? Bakit naman ako makikipag-away? Bakit mo naman ako iniwan, Miss Beautiful? Nag-uusap lang tayo kanina. Hindi mo pa nga sinasabi sa akin ang pangalan mo, ha? May kasama ka pala. Kapatid mo? Ang sabi ko sa'yo kanina, kasama ko asawa ko. Nagkamali pala ako ng dinig. Pasensya na. Ako si Nimuel, pare. Ako si Isigani. Nagkasarapan kami ng kwentuhan. Nilapitan niya kami kanina sa may fruit stand nung iniwan mo kami saglit. Dawili siguro siya dahil sinundan niya kami ni Annie hanggang dito sa kainan. Oo. Ganun nga yun. Tama siya. Pasensya na. Ako lang yung napasarap ng kwento. Bihira kasi akong makakausap ng magandang dayo. Ganun ba? Salamat sa papuri mo sa asawa ko. May kailangan ka pa ba? Kagaya nga ng pagkakamali ko kanina. Akala ko talaga magkapatid kayo. Pasensya ka na, pare. Sana hindi kita na-offend. Hindi naman. Ang mahalaga ay nagkalinawan tayo. Miss, ibig kong sabihin, Mrs. Yung inalok ko na pagiging tour guide nyo dito sa lugar namin. Extended sa asawa mo. Hindi yun magbabago. Salamat. Pero hindi mo na kailangan mag-abala. May kasama kami na dating taga dito. Siya nang bahala sa amin. Sige. Pero kung sakali, nandito lang ako sa paligid-ligid. Magpasabi lang kayo. Mauna na kami sa'yo. Naghihintay na inarkila namin sa sakyan eh. Tayo na Isagani. Naaalibad pa rin na ako sa sakyan eh. Baka bigyan ko yun ng isang uppercut. Nasaan na yung wag makikipag-away? Tawa ka pa dyan. Iba to. Teka, hindi mo pa sinasabi sa akin ang pangalan mo. Ako si Mrs. Isagani Cruz. Ikinagagalak kitang makilala, Ginoong Nimuel. Pagkatapos nun ay halos kalad ka rin ako ni Maricel paalis nung kainan. Hindi naman pangit yung lalaki, Madam Venus. Matikas siya. Bakat sa suot niyang t-shirt na itim ang mga pandesal niya sa katawan.
Kung sa tangkad naman, magkasing tangkad kami sa tayo kong 5 feet 11 inches. Kung sa muka, kawig siya ng Korean actor na si Kwon Sang-woo. Sa van, pinakawalan ni Maricel ang inis dun sa lalaki. Nakakapi ko ng lalaking yun. Di ako naniniwala na mahina ang pick-up niya. Nakakalibadbad siya. Umpisa pa lang sinabi ko na sa kanya na kasama ko yung asawa ko. Panay na din napakita ko ng wedding ring, ayaw tumigil. Sorry na lang siya. Mas tipo mo ang Richard Gomez kaysa sa Korean actor. Korean actor ka dyan. Kumapal lang naman ang uso niya at medyo tisoy. Sarap ko to sa ng bugoy na yun eh. Daddy, bakit po nagagalit si Mommy? Hindi galit si Mami Nak. May nakita lang siyang langaw na makulit. Kaya yun, nainis siya. Ang mabuti pa, Ani, manood ka na lang nitong mga DVDs mo. Heto oh, madami kaming dinala ng mami mo. Anong gusto mo? Magic English, Teletubbies o si Nadi? Parang natipuhan po ng kung sino si Ma'am. Ay, nalimutan ko na may ibang kasama tayo sa van. Sorry kuya. Mang Jomar na lang po, Ma'am. Maricel, ito si Mang Jomar. Katiwala at hardinero doon sa uupahan nating bahay. Kakilala din siya ni Yaya Luz. Mang Jomar, siya po si Maricel. Ang ubod ng ganda kong asawa. Ay, maganda talaga ako, no? Ikinagagala ko po kayong makilala, Mang Jomar. Huwag niyo na akong tawaging Ma, Maricel na lang po. At isagani na lang po sa akin. Ay, sige. Isagani at Maricel kung ganun. At ito naman po, ubod ng cute naming anghel, si Annie. Nabanggit po siya sa akin ni Ate Luz. Yaya Luz na lang din ang itawag mo sa akin, Jomar. Para hindi malito itong si Ani. Nasanay na kasi ang bata na gano'n ang tawag sa akin. Ayun. Nabanggit ni Yaya Luz ang lagay ni Annie. Sakto yung bahay. Malapit lang sa dagat, pero nasa mataas na lugar. Bababa na lang kayo kung sakaling gusto nyong sumagap mismo ng sariwang hangin o maglakad sa dalampasigan. Hindi ko pa nakikita yung bahay. Pero ngayon pa lang, nagagandahan na ako. Butit pinaupahan ng may-ari. Kung akin yung lugar na yun, di na ako alis doon. May naging problema ang mag-asawang nagmamayari noon. Dahil sa mapabayaan, pinapaupahan talaga nila yung bahay para hindi mabulo. Anong problema? Yung... Problemang pamilya. Hindi naman maiiwasan yon, hindi ba? Tama po kayo doon, Yaya Luz. Kahit kami po ni Isagani, nagkakaroon din kung minsan ng konting pagtatalo. Magpasalamat tayo at pumayag sila na maupahan niyo yung bahay. Makakasagap ng sariwang hangin si Ani. "45 minutes kaming bumabiyahe mula sa terminal. Maganda ang tanawin. Mula sa kalsadang aming dinadaanan ay tanawang dagat sa di kalayuan. Sa kabilang tabi ay yung mga magagandang bahay. Ayon kay Mang Jomar, halos lahat ng bahay doon ay may mga nangungupahang dayo ang nakatira. Ilang minuto pa naming binagtas ang palikuliko na daan hanggang sa narating na namin ang aming destinasyon. Pagbaba namin ng van, namangha ako sa tanawin. Wow! Ang ganda dito, Daddy! Mommy! Ang saya-saya! Ani, dahan-dahan ka, baka madapa ka. Isagani, Maricel. Mauna muna ako saglit. Bubuksan ko yung bahay at itataas ko na din yung breaker para may ilaw na sa loob pagpasok nyo. Sige po, Mang Jomar. Wow! Tama si Ani. Ang ganda nga dito. Tanaw na tanaw ang dagat. Hindi nakakapagsisi na nakinig tayo sa suggestion ni Yaya Luz. Ang tanong lang talaga bang gusto ng may-ari na paupahan tong bahay? Oo nga. Nabigla ako sa lakit ganda nitong lugar. Tapos ang mura lang ng paupa. Baka mamaya nabibigla lang may-ari, bigla na lang tayong palayasin. Ano yun? Laban bawi? Ang salaw naman nun? Salaw? Parang ngayon ko lang narinig yan ah. Napulot ko dun sa mga bata sa San Pablo City, dun sa Laguna. Kapag sinabihan ka ng salaw, ibig sabihin nun, umaakto ka ng taliwas sa tama. Tipong out of line. Ganun. Tulong! Tulungan niyo ako! Hala, ano nangyari kay Mang Jomar? Inaatake ako! Alisin niyo! Harangin mo, bilis! Baka kumapalo si Mang Jomar! Nagtatakbo! Ayoko nga, ikaw na lang. Ha? Ano? Bakit?
Ayun o. May ipis na nagagapang sa katawan niya. Ha? Ay! Lumilipad. Naku mo! Ay! Ay! Isagani! Ay! Hoy! Bumalik ka dito! Talaga naman daw para ipis lang eh! Macho ako, pero sa usapin ng ipis, nawawala talagang anumang kamachohan at tapang ko. Dahil hindi ako mapalapit ni Maricel. Siya na lang ang pumatay doon sa ipis. Saka palang kumalma si Mang Jomar. Salamat sa tulong mo, Maricel. Pasensya ka na sa pagpapakita ko ng nakakaiyang reaksyon. Hindi po ako okay sa nangyari. Pero nauunawaan ko po. Kahit naman tong si Isagani nalilimutan ng tapang niya kapag nakakita ng ipis lalo tumilipad. Pero sana, wag na pong maulit yun. Hindi po kayo maawat sa pagkataranta niyo eh. Oo, hayaan mo't sisikapin kung hindi na masyadong mataranta kapag nakakita ako ng ipis. Siya nga po pala, Mang Jomar. Nasaan po yung may-ari nitong bahay? Hindi po ba nila kami haharapin? Hindi ko alam. Kadalasan ako lang talagang humaharap sa mga umaarkila nitong bahay. May problema ba? Nagtataka po kasi kami ni Isagani kung bakit ang mura ng paupa sa bahay. Baka mamaya magbago isipan ng may-ari, bigla na lang kami paalisin at sabihin na bigla lang sila sa pagpapaupa. Hindi mangyayari yon. Wala naman sigurong hidden fees? Wala. At kung sakali na iniisip niyong may problema ang bahay, sinisigurado ko sa inyo na wala. Dahil palaging pinapamintain ng mga may-ari ang bahay. Ang tanging gusto nila ay hindi maging abandonado itong lugar nila. Tama yon. Dahil ang bahay na walang umuukupa nasisira. Yaya Luz, nako nakatulog na pala si Ani. Okay lang ba kayo? Akin na pong bata, baka manakit siyang likod niyo. Ay nako, salamat Maricel. Medyo nangangalay na nga itong gulugod ko. Isagani, una na kami ni Yaya Luz sa loob ng bahay ha. O sige, mamaya na ako. Lilibutin lang namin ni Mang Jomar ang paligid. Tara na, Mang Jomar. Libutin na natin ang paligid nitong bahay bago dumilim. Sa harap ng bahay may malawak na solar, kung saan may magandang fountain. Napapalibutan yun ng mga halaman na ayon kay Mang Jomar ay siya ang nag-aalaga. Sa likod ng bahay ay may garden at maliit na gate na humaharang sa hagdan pababa papuntang dalampasigan. Sa dulo ng garden ay may mapunong lugar na nahaharangan ng mataas na bakod. Bale, itong back garden ng property ang kagustuhan nitong lugar. Malawak talaga tong lugar. Tipong parang kakasya ang 12 anak dito. Di ba, Mang Jomar? Oo. Sayang lang talaga at hindi nagkaroon ng pagkakataon ng mag-asawang may-ari nito na magkaanak. Talaga po? Bakit naman? Nako, kalimutan mo na sinabi ko, Isagani. Wala lang yon. Mabuti pa, kunin ko na yung susi ng maliit na gate na yan. Nandun lang sa van. Sige po. Hintayin ko po kayo dito, Mang Jomar. Tapos pumasok na tayo sa loob para sabay-sabay na tayong makapaghapunan. Ay, hindi ko yung tatanggihan. Medyo nakakagutom ang naamoy ko kanina pa. Masarap po talagang magluto ang misis ko. Amoy pa lang, ulam na. Nung mapag-isa ako, saglit akong pumikit at in-enjoy yung tunog ng alon ng dagat. Nang bigla kong narinig na parang mga napuputol sa sanga mula sa mapunong bahagi sa dulo ng garden. Nakiramdam ako. Baka ligaw na hayop lang hanggang sa... Anong ingay yun? Parang nanggagaling dun sa may kakahuyan ha. May tao ba dyan? Parang mga yabag yun ha. Teka nga. Baka dala ng pagod dahil sa maghapong biyahe, kaya siguro hindi na ako nakapag-isip ng tama. Nilapitan ko yung pinanggagalingan ng ingay. Pwede ko namang hindi na lang pansinin dahil may harang na mataas na bakod at may gate ang kakahuyan. Pero ayun ako, parang gunggong na nilapitan yung naturang gate. Gamit ang maliit na flashlight na lagi kong daladala sa bulsa ko, sinubukan kong makita kung anong meron.
Sarado? May susi kaya nito si Mang Jomar? Oh, teka. Parang may papalapit Ayun. Buntot ba yun? Hayop? Pero parang ngayon lang ako nakakita ng ganong hayop Nasa na? Ang bilis naman nun Aray! Naku po! Aswang! Ganun pala yun. Kapag nagsalubong yung kaba at kilabot, naramdaman ko na lang na naninikip yung hininga ko. Tapos parang nanlaki ang ulo ko. Ang tanging nagawa ko ay humiyaw. Pagkatapos nagdilim na ang lahat sa akin. Nahimatay na pala ako. Nung magbalik ang malay ko, nasa loob na ako ng bahay at nakahiga sa sofa. May nakatapal na malamig na bimpo sa noo ko. Anong nangyari? Nakita ka ni Mang Jomar na walang malay dun sa may dulo ng garden. Anong nangyari sa iyo? Ha? Nakakita ko ng aswang. Ano bang nangyari? Iniwan akong mag-isa ni Mang Jomar. Dahil kukunin niya daw yung susi ng gate ng hagdan pababa sa dalampasigan. Yun nga sabi sa amin ni Mang Jomar. Pero nung nag-iisa na ako, nakarinig ako na parang may mga napuputol na mga sanga. Yung parang may naglalakad. Kaya napuputol yung mga sanga at nagtutunugan yung mga tuyong daon sa lapag. Ganun. Isagani, nakatulog ka ba ng ayos bago tayo lumakad? O itinuloy mo ang balak mo na lamayan ng proposal mo para dun sa event ng anak ni Governor? Maricel naman, hindi ito ang oras para itanong mo yan. Isagani, pag mo sanang ikagalit ang itinatanong ng asawa mo sa'yo. Nung marinig ko yung boses ni Yaya Luz, bigla akong kumalma. Napatingin ako kay Maricel. Baka sa labis na pag-aalala niya para sa akin, parang piniga ang dibdib ko. Lalo na nung mapansin kong pangingilid ng luha niya. Okay, sasagutin ko yung tanong mo, Maricel. Oo, nilamay ko yung proposal. Pero sigurado ako na hindi ako nahihilo o namamalikmata nung may nakita kong aswang. Malinaw mo bang nakita, Isagani? Hindi, Yaya Luz. Ang totoo po niyan, maliit na flashlight na yung gamit ko. Ang tanging malino lang po sa akin ay may kung anong bumunggo po ng malakas dun sa gate. Tapos nakarinig ako ng mabangis na ungol. Paano mo nasabing aswang ang nakita mo? Bago ako nawala ng malay, nakakita ko ng pares ng berdeng mga mata. Parang nagbabagay yun, pero berde. Wala ka na bang ibang nakita? Ngayong pinag-uusapan na natin yung nangyari sa akin, naiisip ko na baka nagpanik lang talaga ako. Dahil nagulat ako. Dahil hindi pa talaga tayo sigurado, mas maganda na mag-ingat na lang muna tayo sa ngayon. Hayaan nyo. Maglalagay ako ng proteksyon sa paligid ng bahay. Marunong po kayo, Yaya Luz? Yung mga simple lang. Katulad ng paglalagay ng bawang at asin sa bintana at pagsasabit ng palaspas sa pintuan. Mga ganon. Pero Yaya Luz, totoo po ba na may aswang sa lugar na to? Kailan ba naging malinaw kung totoo o hindi ang aswang? Hindi naman makakasakit kung mag-iingat tayo, hindi ba? Isa pa, mga dayo tayo rito. Hindi tayo agad-agad makakahingi ng tulong kung sakali. Sa bagay, tama kayo dyan, Yaya Luz. Pero paano po naging dayo kayo? Di ba sabi niyo may kamag-anak kayo dito? May kamag-anak nga ako dito, totoo yun. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay taga rito nga ako. Oo nga no. Para mahigit 3 dekada na kayo sa pamilya namin, Yaya Luz. Oo, tama ka dyan. Pero nasa na po yung kamag-anak niyo? Hindi niyo po ba siya ipapakilala sa amin? Makikilala niyo din siya. Nang makakain kami ng hapunan, naglagay na ng proteksyon si Yaya Luz sa bahay. Binudburan niya ng asin ang mga bintana. Nagsabit siya ng mga bawak at nagkabit ng palaspas sa front door ng bahay. Naglagay din siya ng mga pulang kurtina. Nang matapos si Yaya Luz, nagpaalam siya sa amin
na matutulog na siya. Naiwan kaming dalawa ni Maricel sa sala ng bahay habang nakaupo kami sa sofa. Galit ka pa din ba sa akin? Alam mong hindi ko kayang tumagal na galit sa'yo. Huwag ba nang alalahanin yung nangyari kanina? Pero nag-aalala ako sa'yo. Ano namang ipinag-aalala mo? Na baka may krong-kunong na ako? Kaya kung ano-ano nang nakikita ko? Ingat ka sa akin. Baka bigla na lang kitang sakalin. O di kaya ay kagatin. Rawr! Puro kakalukuhan eh. Di ko iniisip na nababaliw ka na. Malayo dun yung naiisip ko. Ano ba yung gumugulo sa'yo? Sigurado ka ba na hindi ka nakalmot o nakagat ng aswang na nakita mo? Nag-aalala ako na baka mahawa ka. Grabe ka naman. Ano yun? Parang zombie? Ano ba? Huwag kang makatawa-tawa dyan. May nabasa ko minsan na may mga aswang na laway lang sapat na para mahawa ka. Huwag kang masyado mag-alala. Hindi din naman ako sigurado kung aswang ba talaga yung nakita ko. Sige, sabihin na natin hindi aswang. E paano kung rabid na hayop yon? E di na rabies ka naman. Paano na kami ni Ann? Ang aga ko mabibiyuda tapos siya magdadalaga na walang tatay. Uy! Ang advance mo naman mag-isip. Umayos ka nga. May nakita ka bang kagat o kaya ay kelmot sa akin nung ipasok ako ni Mang Jomar? Wala naman. Yun nga ang una namin sinigurado ni Yaya Lucy. Baka gusto mong magkandak ng thorough inspection. Ang loko mo. Pero hindi ko tatanggihan yan. Siguraduhin mo may ilalaban yung mga tuhod mo. Ano na mga akala mo sa akin, ha? Matanda na? Panat na panat patuloy. Huwag kang puro satsat. Gawin mo. Natapos ang gabi namin sa isang mainit na tagpo kung saan muli naming ipinadama ang aming pagmamahal sa isa't isa. Payapa ang mga sumunod na araw namin. Hindi ko na rin nakita pa ulit yung aswang. Ang amin namang anak ay unti-unting sumigla at nadagdagan ng timbang. Kaya naman nung magkaroon ng tiyanggi sa kabilang baryo, nagdesisyon si Maricel na ipasyal ang aming anak. Hindi ka talaga sasama sa amin? Gusto ko nga sana pero urgent yung itinawag ni Mayor na event. Kailangan niya yung plano bukas bago ang assembly nila. Ang daya naman niya. Araw ng linggo ngayon eh. Family day dapat. Hayaan mo na. May bigay naman siyang bonus eh. Na-deposit na nga sa bank account natin. Event hall na kayang i-accommodate ang 100 katao. Tapos, menu na may 5 course. Uy! Bakit mo tiniklop ang laptop ko? May ginagawa pa ako. Daddy, kanina pa po nakatingala sa inyo si Annie. Nagtataka siya bakit hindi siya pinapansin ni Daddy nakailang hingi na siya ng goodbye kiss. Sorry baby. Halika nga. Oh, come close to daddy. Bibigyan kita ng sangkaterbang kisses. Sama ka na kay mami. Alis na kami. Kasama ko si Mang Jomar at saka si Yaya Luz. Tama yan. Para may kasama kayo ni Annie. Mahirap na lumakad kayo na kayo lang dalawa. Ingat kayo ha. Pero pagdating ng tanghali, nakatanggap ako ng tawag mula kay Maricel. Pauwi na sila dahil inatake ng hika si Annie. Hindi ko na nagawa pang mag-concentrate sa ginagawa ko. Wala akong ibang nagawa kundi ang abangan ng pagdating nila. Tulog na si Annie nang makauwi sila. Idiniretso ni Yaya Luz sa kwarto ang bata. Si Maricel naman ay niyaya ko sa kusina at ipinaghanda ko ng mainit na tsaa. Eto ang tsaa. Inumin mo na muna habang mainit pa. Salamat. Ano bang nangyari? Ang sigla-sigla pa ni Annie nung paalis kayo. Di ko din alam eh. Basta nung nandun na kami, hinayaan ko siya maglibot-libot. Okay naman siya. Tapos bigla na lang siya nag-uubo. Nung nalapitan namin ni Yaya Luz, dumayo na siya hindi siya makahinga. Baka nakalanghap ng usok. Hindi naman yun maiiwasan eh. Lalo na at nasa mataong lugar kayo. Pakiramdam ko kasalanan ko kaya inatake anak natin. Natuwa lang naman ako kasi nadagdagan na siya ng timbang. Hindi na din siya inaatake nito mga nagdaang araw. Huwag mong sisiyan ang sarili mo. Ginusto mo lang naman na malibang si Annie.
Hindi natin kontrolado yung hika niya. At saka, kaya nga tayo nandito, di ba? Gusto natin siyang bumuti. Yaya Luz, bakit po nag-iiyak yan si Annie? Ay nako Isagani, kailangan na natin siyang isugod sa ospital sa bayan. Nagising kasi siya dumadaing na hindi makahinga. Binigyan niyo ba siya ng inhaler niya? Oo, nag-nebulize na din kami pero mukhang walang talab. Isagani ang anak natin. Maghanda na kayo na magamit. Pupunta ko si Mang Jomar doon sa servants' quarters. Magkita tayo sa garahe. Hindi na ako nagbihis. Pagkatawag ko kay Mang Jomar ay sumigi na rin ako ng sakay sa van. Swerte naman na pagdating namin ng ospital ay may doktor na naroon. Patapos ng initial test, sinabi ng doktor sa amin na kailangan dalhin sa Maynila ang anak namin. Dahil sa biglaan, nag-usap kami ni Maricel kung sino ang maiiwan at kung sino ang sasama kay Annie pa Maynila. Ikaw na ang sumama kay Annie. Isama mo na din si Yaya Luz. Susunod ka agad ako. Iayos ko lang mga gamit natin na naiwan dun sa bahay. Magiging okay ka lang ba na maiwang mag-isa sa bahay na yon? Ako pa? Oo naman. Okay ako. At saka malay natin. Kahit ganyan si Annie ngayon, baka may naging magandang epekto sa kanya itong lugar na to. At pabalikin pa siya dito. Sa bagay. O paano ako nang sasama? Oo. Tawagan mo ako kapag nasa Maynila na kayo. Naihanda na nila si Annie para sa biyahe. Ipinapatanong nito kung handa na daw kayo. Opo, Yaya. Okay na po. Yaya Luz, bahala na po kayo sa mag-ina ko ha. Susunod po ako sa inyo. Kung sakali naman at ganun pa din ang payo ng doktor na ilayo si Annie sa syudad, ipaalam niyo po kaagad sa akin. Sige Isagani, mag-iingat ka. Oo naman po. Salamat po. Eto, ilagay mo ito sa bulsa mo. At huwag na huwag mong iwawala yan sa'yo. Ano tong pulang tela na to na may tali? Bulsikot yan, may lamang tanso yan, pangontra sa aswang. Pero hindi pa naman po tayo sigurado na may aswang nga dito sa paligid, di ba? Oo, pero mas mabuti nang maingat at maagap kesa magulat. Isa pa, may ilang uri ng aswang ang nananamantala kapag nag-iisang napili nilang biktimahin. Yaya Luz, may hindi po ba kayo sinasabi sa akin? Hayaan mo Isagani. Magpapaliwanag ako sa iyo sa oras na magkita-kita ulit tayo. At kapag mabuti-buti na ang lagay ni Annie, Sige po. ano kaya kung ako na lang ang maiwan dito? Susunod na lang ako sa inyo. Total kayong tatlo naman na magkakapamilya. Hindi na po. Mas palagay ang loob ko na kasama nila kayo. Alam niyo naman ako, grabe akong nervyusin. Kung kayo po ang kasama nila, may makakausap si Maricel na pwedeng magpakalma sa kanya. O siya, sige. Basta't mag-iingat ka, ha? Yaya Luz, tayo na daw po. Oo, nandyan na ako. Sige na, Isagani. Tayo nang bumalik sa bahay, Mang Jomar. Bakit hindi ka pa pumayag sa suwisyon ni Yaya Luz? Bakit nga ba? Siguro dahil mahina talagang loob ko kapag inaatake si Annie. At siguro dahil po, parang pakiramdam ko. Kung papayagan kong maiwan si Yaya Luz, hindi ko na siya makikita pa ulit. Ewan ko. Praning lang siguro ako. Minsan daw, ang kapraningan ay isang tamang hinala. Siguro nga. Pero paano? Tara na Mang Jomar. Uwi na tayo. Isagani, hindi dyan. Nasa harap na ng ospital yung sasakyan. Inilabas ko na kanina pa. Ah, ganun ba? O sige, dyan tayo sa harapan. Kinabukasan, panay na ang ulan. Pawala-wala ang signal ng cellphone kaya hindi ko matawagan si Maricel. Buti na lang pagdating ng gabi, tinawagan niya ako at in-update tungkol sa lagay ni Annie. At yung gabing yun ang nagbigay daan para kupkupin ko yung babaeng nakabangga sa akin sa terminal, ang dalagang nagngangalang Dahlia. Tumakas ako muna sa kuta ng mga aswang. Ha? Tulungan mo ako. Parang awa mo na. Ayan na siya! Diyos ko mahabagin. Ano yan? Halimaw!
Lalapain tayo! Hindi mo mabibiktima ang lalaki yan! Mali kayo ng piniling biktimahin ngayong gabi! Mula sa kung saan ay lumitaw si Mang Jomar, may bitbit siyang mahabang sibat na gawa sa badilang kawayan. Mang Jomar! Pumasok ka na sa loob, Isagani! Bilis! Hindi ko hayaang masaling ang kahit isang hibla ng buhok mo ng mga hayop na aswang na ito! Tayo na sa loob, miss! Dito ka lang! Kapag gumalaw kang babae ka, gigilitan kita ng leeg! Wag! Wag, Mang Jomar! Ha? Takbo! Iindahin mo yung tama ng sibat ko na yan, ha? 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 Magdudusa ka lang ilang gabi! At ikaw, babae ka! Mang Jomar! Ano ba? Tao po ito! Humihingi siya ng tulong sa atin. Hindi niyo ba nakikita? Sugatan po siya. Nagkukunwari lang ang isang yan. Katiyap nila ang babaeng yan! Hindi po. Parang awa niyo na po. Huwag niyo akong patay. Miss! Miss! Gising! Nahimatay yung babae, kaya nagdesisyon ako na ipasok muna siya sa bahay. Ang daming katanungan ang gumugulo sa akin. Paano may nakapasok na aswang sa bakura namin? Ang alam ko naglagay ng mga pangontra si Yaya Luz. Bakit marunong lumabang sa aswang si Mang Jomar? At sino ba talaga si Dahlia? Bakit ang lugar namin ang napili niyang takbuhan? Pinilit kong tumigil sa sala at kinausap ko si Mang Jomar. Maupo kayo, Mang Jomar. Kailangan ko kayong makausap. Uhulaan ko na ang gusto mong itanong. Bakit mukha akong sanay sa pagpatay ng aswang? Isa lang yun sa gusto kong malaman. Dati akong salbahing manunugis ng aswang. Oh? Mahirap maniwalaan, ano? Pero nagsasabi ako ng totoo. Isa akong alalay ng manunugis ng aswang sa parting Sikihor noong kabataan ko. Iba yung sayang dala sa akin kapag ginigilitan ko ng leeg ang aswang na pinapaslang ko. Paano po na naging katiwala kayo dito sa bahay na to? Nang mamatay yung manunugis ng aswang na kumupkup sa akin, umalis ako ng Sikihor at napadpad ako sa lugar na ito. Isang gabi nakakita ako ng aswang. Pilit ko yung tinugis. Yun pala anak ng may-ari ng bahay na ito. Kung ganun po ay bahay ito ng aswang? At hinayaan niyo kaming umupa dito? Oh, anong ikinagagalit mo? Ako ba ay nagrekomenda sa'yo ng bahay na ito? Hindi naman ah. Yung Yaya Luz nyo, hindi ba? May hindi po ba kayo sinasabi sa amin ni Yaya Luz? Kung sabihin ko sa'yo na may inililihim na bagay sa'yo yung Yaya Luz mo, maniniwala ka ba sa'kin? Mahigit 3 dekada po na nanilbihan sa amin si Yaya Luz. Hindi na mabibilang sa daliri ng kamay at paa ang mga pagkakataon na nasubok namin ang katapatan niya. Hindi makasisira sa samahan namin ang isang lihim. Ganun ba? Hindi hintayin mo yung Yaya Luz mo at siyang tanungin mo. Kayo po bang nag-alis ng mga asin sa bintana? At ang bawang na nakasabit sa pintuan? At ang nag-alis ng mga pulang kortina at maging yung palaspas. Paano kung sabihin ko sa'yo na yung Yaya Luz mo ang nagtanggal? Maniniwala ka ba? Pagpapahinga na ako, payo ko sa'yo, ganun din ang gawin mo. Huwag mo ding kalilimutang panatilihing nasa bulsa mo yung iniwan ng Yaya Luz mo. Hindi mo alam kung kailan aatake ang mga kampo ng dilim. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Ano ang sabi ng matatanda? Parang sinalisihan? Ganun. Pinili ko na lang manatili sa sala at tapusin ang mga natenga kong trabaho. Oo, marami akong inaalala. Pero iba pa din ang pang-akit sa akin ang pagkita ng pera. Napatingin ako sa bintana pagkatapos kong ma-email ang ikalimang proposal. Papasikat na ang araw. Pagtingin ko sa cellphone, may 20 missed calls si Maricel. Napabuntong hininga ko. Inumaga na ako sa paggawa ng proposals. May 20 missed calls din si Marcel. Nalintikan ka na isagani. Teka,
Matawagan na muna si Mrs. Good morning! Ah! Gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Maayos naman. May konting hilo at makirot ang mga sugat ko pero kaya naman. Maupo ka na muna. Kape, gusto mo? Kung gusto mo ako na lang. Nakakahiya naman kung pagsisilbihan mo pa ako matapos mo akong tulungan kagabi. Ako na. Saka ka na lang bumawi kapag hindi ka na nahihilo. Samahan mo na lang ako sa kusina para makausap din kita dahil may gusto akong itanong sa iyo. Maganda siya, Madam Venus. Balingkinitan, morena at may mahubog na balakang. Sa mata ng isang lalaki, masasabi kong kaakit-akit siya. Pero para sa akin, wala pa ring makahihigit kay Maricel ko. Yun nga lang, sana naging babala na yon sa akin na iwasan na yung babae. Dahil wala akong kaalam-alam na yun na pala ang umpisa ng pagbibigay ko ng daan para maakit ako. Isang pangaakit na nakamamatay. Upo ka na lang dyan. Magkwentuhan tayo. Anong gusto mong malaman? Dali ang pangalan mo, di ba? Narinig kong tawagin ka ng lola mo. Doon sa terminal. Oo, ako nga si Dalia. Ako naman si Isagani. Hindi na ako nakapagpakilala pa sa'yo noon. Dahil umalis ka agad kayo ng lola mo. Hindi ko lola si Aling Ditas. Siya lang yung nakapudot sa akin nang lumubog ang barkong sinakyan ng aming pamilya. 5 taon ang nakakaraan. 16 na taong gulang lang ako noon. Bale, kinupkup ka niya? Oo. Dahil sa utang na loob, ginusto kong pagsilbihan siya dahil mabait naman siya sa akin. Wala bang naghahanap sa'yo na kamag-anak? Sinubukan mo na bang sulatan ng mga kamag-anak ninyo? Wala akong matandaan na kahit ano. Ang tanging tanda ko lang ay ang trahedyang sinapit ang pamilya ko. Binigyan ako ni Aling Ditas ng pamilya. Siya at yung apo niya na si Kuya Nemuel. Nimwel? Parang narinig ko ng pangalan na yun ah. Nimwel. Nimwel. Ah, oo. Yun ba yung lalaking kulokoy na pakalat-kalat sa may terminal? Nakita mo si Kuya Nemuel? Saan? Sabihin mo sa akin. Saan mo nakita si Kuya? Bigla na lang siyang tumayo at isinalya ang sarili niya sa akin. Puno ako ng pagtataka na tumingin sa kanya. Parang may umaangat na suspisyon sa likod ng isipan ko na parang may mali sa inaakto niya. Yung parang tamang kutob ng mga babae. Pero lahat ng yon bigla kong nalimutan nang magtama ang paningin namin. Natagpuan ko ang sarili ko na umaayon sa kanya. Pero labag naman sa loob ko. Sasamahan mo ako dun sa terminal, di ba? Oo. Sasamahan kita. Tapos, mamamasyal tayo. Oo. Mamamasyal tayo. Sabihin mo nga sa akin, Isagani. Maganda ba ako? Oo. Anong oo? Yung tubig, kumukulo na. Oo nga. Teka lang Dalia ha. Uy, ang daming kalamansi. Iti yung kalamansi, mga dayap yan. Nanguha ko kanina sa may likod bahay. Dayap? Oo, masarap tong gamitin na pambabad sa karne. Hindi ito kasing asim ng kalamansi. Pero nakakapagpalambot. Tama lang din ang lasa kapag ipiniga sa toyo. Sa labas lang muna ako, Isagani. Kung ayos lang sa'yo. Baka sakaling mawala ng tuluyan ang hilo ko kapag nakalanghap ako ng sariwang hangin. Sige, bahala ka. Hilo ba? Etong ginamos na daon ng daya po, amuyan mo. Nakakawala ng hilo ang amoy nito. Hindi na po. Salamat na lang po. Ano kaya nangyari doon? Nahihilo daw pero nanakbo naman. Baka mapano yun ha? Kung naihilo nga, tingin ko'y natakot sa dayap. Bakit naman kaya siya matatakot sa dayap? Bakit nga kaya no? Nagkape na ba kayo, Mang Jomar? Gusto nyo ipagtimpla ko kayo ng kape? Ay, sige, parang ang nilalabag itong sikmura ko. Si Maricel Bay, natawagan mo na. Ay, lagot ako nito. Dito muna kayo. Tatawagan ko lang ang asawa ko. Ipalam mo agad ang tungkol sa dalagang kinupkop mo. Tama po kayo. Salamat po sa paalala.
Hindi maganda kung mag-iisip pa si Maricel ng kung ano kapag pinatagal ko pa to. Iniwan ko saglit si Mang Jomar habang humihigop siya ng mainit na kape. Taliwas sa nanlalamig kong kamay dahil sa nerbiyos. Pakiramdam ko, para kung bata na maliit na may nagawang kasalanan sa nanay ko at mapapalo ako anumang oras. Dala ng nerbiyos, hindi ko na namalayan na nakababa na pala ako sa dalampasigan. Saglit kong pinaanod ang mga alon. Pampakalma. Huminga ako ng malalim at pinindot ang call button. Ay, ano ba isagani? Wala ka namang ginawang mali ha. Ano ba't nervyos na nervyos ka? Umayos ka nga. Ay, eto na. Lord, sana po hindi galit si Maricel. Hello, Sagani? Mabuti naman tumawag ka na. Alalang-alala na kami sa iyo eh. Nalibang ako sa paggawa ng mga proposals. Ganun ba? Mabuti ligtas ka. Akala talaga namin, talaga may masama na nangyari sa iyo. Pasensya ka na. Hindi ko gusto na mag-alala ka. Hayaan mo. Dadalasan ko ang pagtawag. Hindi lang naman yung hindi mo pagtawag ang problema. Ang totoo niya, nandito na kami sa may Kapitolyo. Di kami makapunta dyan dahil sa hindi pa tapos ang clearing operation sa landslide na nakaharang sa kalsada. Kasama niyo si Annie. Kumusta ng bata? Ayos na si Annie. Pero hindi namin siya kasama. Iniwan ko na muna siya kina mama. Sakto kasi nasa Tagaytay sila, nakisuyo na sa kanila na munang bata. Mabuti at pumayag sila. Di ba may sakit ang papa mo? Hindi ba makakabigat sa kanila ang may batang alagain? Magaling na si Papa. Mabuti naman kung ganun. Sagani, wala bang masamang nangyayari sa'yo? Hindi ka ba naglilihim sa akin? Hindi naman. Pero may nakalimutan akong sabihin sa'yo. Naalala mo ba yung gabi na naputol yung tawagan natin? Dahil may narinig akong nababasag na paso? Oo, naalala ko yun. Bakit? Anong nangyari? Nasaktan ka ba? Hindi. Pero nung gabing yun, nakakita ako ng aswang. Naku po. Kaya pala panay ang iyak ni Annie. Nakita ka daw niya na napapahamak. May monster daw at lapit ng lapit sa'yo. Nakakita ka daw niya na unti-unti kinakain. Hindi naman siya mali. Muntik na kaming maging hapunan ng aswang. Kung hindi dahil kay Mang Jomar, biruin mo yun. Takot siya sa ipis pero ang bangis sa mga nilalang ng dilim. Teka, sinong kami? Anong ibig mo sabihin ng kami? Hayun na pala ang isa pang hindi ko nasabi sa iyo kaagad. May kinukup-kup akong babaeng sugatan dito. Sa tingin ko ay dalaga pa. Nakiusap sa akin na tulungan ko siya. Tumakas daw siya mula sa kuta ng mga aswang. Isagani ha? Baka naman. Pangako, wala akong ginagawang masama. Good boy ako. Cross my heart. Mamatay man ang kapitbahay nating ubod ng chismosa. Puro kabiro eh. Ipinapatanong ni Yaya Luz kung nasa sayo pa daw yung bigay niya. Oo naman. Nandito pa sa bulsa ko. Oy, wag na wag mo daw iwawala yung bulisikot kahit anong mangyari ha. At mag-ingat ka daw dyan sa kinupkup mo. Lalo't di mo alam mo buong pagkataon yan. Kung may mangyaring di maganda, hanapin mo daw si Mang Crisanto. Oo, sige. Tatandaan ko ang mga bilin niyo. Love, stay safe ha. Ayoko malalaman na nasaktan ka kahit gurlis lang. Baka makapatay ako. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, ma'am. Hinding-hindi po. Ngiting-ngiti ako nang matapos ang tawagan namin. Ang sarap sa pakiramdam na may nag-aalala para sa akin. Napatingin ako sa malawak na karagatan sa harap ko. Sandali kong nalimutan yung mga gumugulo sa isip ko. Hanggang sa nakita ko si Dahlia na umaahon mula sa dagat at papalapit sa akin. Sinubukan kong umiwas ng tingin pero para akong nabato-balani. Namalayan ko na lang na nakalapit na siya sa akin. Nandito ka pala, Isagani. Sinundan mo ba ako? Hindi ko alam na nandito ka. Oh, talaga ba? Hindi naman ako magagalit kung sumunod ka para panoorin ako maligo. Maliit na bagay yon.
kumpara sa pagkakaligtas mo sa akin. Dahlia, lumayo ka ng konti. Masyado kang madikit. Anong masama kung madikit ako sa'yo? Wala naman, di ba? Meron, dahil nababasa mo ang cellphone ko. Pangalawa, may asawa ko. Isang beses ko na lang tong uulitin ha. Dahlia, lumayo ka sa akin. Pasensya ka na. Hindi ko gustong galitin ka, Isagani. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na ano man ang gustuin mong kabayaran sa pagliligtas sa akin, ibibigay ko. Ano man ang gusto mong ibigay na kabayaran, hindi ako interesado. Tinulungan kita dahil yun ang sa tingin ko ay tama. Pagkatapos noon ay naglakad na ako pabalik ng bahay. Yun nga lang bigla niya akong niyakap mula sa likuran. Binulungan niya ako sa tenga at tinawag niya sa mapanuksong paraan ang pangalan ko. Bigla na lang para akong naging tagamasid lang mula sa loob ng katawan ko. Parang may ibang nakalukob sa akin at siyang nagpapagalaw sa aking katawan. Isagani, nakakasama ka naman ng loob. Alam mo ba yun? Sabihin mo nga, pangit ba ako ha? Hindi. Ang ganda-ganda mo nga. Nakakatakam ka. Diba? Kaya alam ko na kung ano man ang sabihin ko sa'yo, susundin mo, diba? Oo. Susundin ko. Kahit ano. Basta ikaw, Dahlia. Kung ganun, sasamahan mo ko para makita ko si Kuya Nemuel. Sige. Kailan mo gusto? Bukas ng umaga. Magka-abrisyete kami nang bumalik sa bahay. Habang nakahilig ang ulo niya sa balikat ko, gusto ko siyang paalisin pero ayaw sumunod ng katawan ko. Kahit nung sabihin niya kay Mang Jomar na aalis kami kinabukasan, hindi ko nagawang kumontra. Sinubukan kong senyasan si Mang Jomar gamit ang mata ko pero bigo akong kunin ang atensyon niya. Bandang hapon kinabukasan natuloy kaming pumunta sa terminal para hanapin si Nemuel. Isagani, maiwan muna kita. May kakausapin lang akong saglit. Sige ho, Mang Jomar. Dahlia, tumatawag si Marcel. Sasagutin ko lang saglit. Huwag mong sasagutin yan. Asawa ko si Marcel. Pero hinahanap natin si Kuya Nemuel ko, di ba? Baka mahirapan tayong hanapin siya kapag inabot tayo ng dilim dito. Oo, hinahanap nga pala natin siya. Saka mo nasagutin yan. At sabihin mo sa akin kung saan banda mo dito sa terminal nakita si Kuya Nemuel. Doon sa may fruit stand. Tara na. Nagpatianod na lang ako nang nagpatianod sa mga gusto ni Dahlia. Nung igiyan niya ako para puntahan yung Nemuel, walang kahirap-hirap akong sumama. Kahit na nung kaharap na namin ang nakakapiko na lalaki, wala pa rin akong nagawa. Kinamayan ko pa ang lalaki at inimbitahang pumunta sa bahay kung saan kami tumutuloy. Nasaan na kaya yung si Kuya Nemuel? Nakikita mo ba siya, Isagani? Parang siya yata yun. Ha? Saan? Ayun o, yung napapalibutan ng mga babae. Sa may tindahan ng mga prutas. Yung maraming saging na nakasabit. Tama ka nga. Si Kuya Nemuel nga yun. Pero, teka lang. Bakit parang may malaking sugat siya sa mukha? Baka may nanakit sa kanya. Kawawa naman. Ang laki ng sugat niya. Halos tumatawid sa kabuuan ng mukha niya oh. Kung sino man ang may gawa niyan sa kanya, sigurado akong pagbabayarin niya. Kuya Nemuel! Tara, Isagani! Lapitan natin siya! Dahlia! Sa wakas, ang tagal mo ah. Sus, ilang araw lang naman ang inabot. Dati oras lang ang kailangan mo. Umihina ka na yata. Hindi no? Sukat ba naman kasing pabayaan mo ako kay Aling Ditas? Tapos pinadiretso mo ako sa bahay ng mga to. Maiging at naging maayos pang lahat. Ano pare? Parang close na kayo nitong si Dahlia. Magkapulupot pa mga braso nyo.
Kumusta ka naman, Nimuel? Gustong gusto kang makita nitong si Dahlia. Ganon din naman ako. Ibang klase ka talaga, Dahlia. Parang tiba-tiba ka sa isang yan. Pare-parehas lang naman silang lamang tiyan sa paningin ko. Pagkarinig ko ng sinabi ni Dahlia, napaigtad ako. Anong ibig sabihin niyang laman ng tiyan? Bigla kong nasapo ang bulsikot na nasa bulsa ko. Mahigpit kong hinawakan yun. At nang mapagawi ang tingin ko kay Dahlia, nakita ko ang nagtataasan niyang tenga at ang namumula niyang mga mata. Akmang tatakbo na ako nang haplusin niya ang aking dibdib. Sa isang iglap ay nawala ang sarili kong kamalayan. Tagamasid na naman ako. Isagani, gusto daw ni Kuya Nimuel na makapunta sa bahay niyo at makita ang asawa mo. Sige, sumama ka sa amin, Nimuel. Yun nga lang, baka maghintay ka ng ilang araw. Nasa Kapitolyo si Mrs. Naghihintay na maalis yung landslide na humarang sa daan papunta rito. Walang kaso yan, Isagani. Handa naman ako maghintay. Ano ba naman ang ilang araw lang? Kung gano'n ay tayo nang bumalik sa bahay namin. Mang Jomar! Bakit, Isagani? Uuwi na po tayo. Kasama natin ang kuya ni Dahlia. Oh, sige. Tayo na kung ganon. Ilang sandali pa at madilim na. Panay na ang gapang ng kamay ni Dahlia sa katawan ko. Ilang beses din niya akong sinubukang halikan. Pero sa bawat pagtatangka niya, iniiwas ko ang mukha ko. Bagay na parang lalo lang nagpapasidhi sa kagustuhan niyang gawin ang gusto niya sa akin. Napatingin ako sa unahan ng van kung saan nakaupo yung Nimuel. Saktong lingon naman niya. Nagbabagang berde ang kanyang mga mata. Isagani, huwag mo nang labanan. Pumayag ka na lang. Dahlia, mali ito. May asawa na ako. Ang hirap mo namang pakiusapan. Sa iba konting palitan lang bigay na agad. Ikaw naman, ilang araw na kitang tinatrabaho. Laban ka pa din ng laban. Pero gusto ko yan. Nakakagigil ka. Dahlia, hintayin mo nang makauwi yan. Berdeng mga mata. Ito pa? Anak ng teteng, nalimutan kong nagtakip silim na pala. Siyempre lalabas ng lihim ko. Ano? Oo, Isagani. Ako yung aswang nung gabing yon. Ang aswang na sinugatan ng gagong matandang to. Aswang! Ibinangga ni Mang Jomar ang van sa isang puno. Nadala kaming lahat sa lakas noon at nasalya sa iba't ibang direksyon sa loob ng van. May kinuhang spray bottle si Mang Jomar sa sasakyan at inispray iyon kay Nimuel at Dahlia. Aringkingan ang dalawa at nagkikiwal sa lapag ng van. Doon biglang nagbukas ang pinto sa tabi ko at hinigit ako palabas ni Mang Jomar. Nakita ko ang malawak na talahiban. Takbo, Isagani! Halika na! Bakit dito tayo nananakbo sa kalsada? Bakit hindi sa talahiban? Nilansye kong mga aswang. Nagbato ko ng matutubing damit natin sa talahiban na yon para isipin nila na doon tayo nanakbo. Pero hindi magtatagal. Malalaman din nila na panlansi yon. Bago pa nila yun malaman, kailangan makalayo na tayo. Pero saan po tayo pupunta? Ang lalayo po ng mga bahay. Bago pa tayo makahingi ng tulong, siguradong inabutan na nila tayo. May susundo sa atin. Dapat kay kanina pa yun nandito. Ay, ano kayang nangyari? Teka, huminto muna tayo. Ang mata ko. Ano ba itong in-spray niyo sa akin, Mang Jomar? Huwag ka na nga magreklamo. Mangontra yan sa gayuman ng aswang. Gayuman ng aswang? Yung nangyayari sa'yo na sakay ka sa lahat ng sinasabi ni Dahlia ay gayuma. Hindi na siya tatalab sa'yo dahil dyan sa dinigdik na bulaklak ng katsubong at katas ng dahong dayak. Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin na aswang yung Dahlia? Abay, gunggong ka rin pala yan, oh. Hindi ba tutuluyan ko ng babae yun nung gabing natagpuan mo siya? Anong ginawa mo? Hindi ba dumarang ka at inawat ako? Pasensya na po, Mang Jomar.
Naawa po kasi ako. At isa pa, kita niyo naman po, di ba? Nasaan yung tao siya? Kaya nga hindi na lang ako kumibo at hinayaan na kita. Doon pa lang alam kong nahulap ka na sa gayuman ng aswang na si Dahlia. Naku naman, nasaan na ba ang sundo natin? Pero yun pong kuya niya, na si Nimuel. Siya ang aswang na tinira ko nung gabi. Kita mo naman ang galit sa akin, hindi ba? At hindi sila magkapatid. Drama nila yon. Para pasakayin ang bibiktimahin nila. Mga mapagsamantala. Ano yun? Ang baho. Nakakabaliktad ang sikmura. Nandito na sila. Kapag sinabi ko sa yung takbo, manakbo ka. Yung takbong para kang hinahabol ng demonyo, huwag kang lilingon. Pero paano po kayo? Wala lang pero. Intindihin mo yung sarili mo. Eto na sila. Takbo! Isagani! Saktong labas ng aswang na may berdeng mata, siyang dating naman ng isang rumaragasang owner-type jeep sa pulang aswang at tumalsik iyon ng ilang pulgada palayo sa amin. Nang mabistahan ko ng malinaw ang driver, nabigla kong makita na yung masungit na si Mang Crisanto pala ang nagmamaneho nun. Ano bata? Hindi ka nakinig sa akin at talagang umabot pa tayo sa puntong kinakailangan mo pang maging biktima ni Dahlia. Mang Crisanto? Sumama ka na sa kanya, Isagani. Ako na bahala dito. Susunod na lang ako. Sumama na kayo sa amin, Mang Jomar. Siya nga naman, Jomar. Halika na. At ano? Hahayaan na naman nating makatakas si Dahlia. Hindi na, oy. Tatapusin ko na to. Umalis na kayo. Ay, tayo na. Sumakay ka na, Isagani. Magkikita pa naman tayo, di ba, Mang Jomar? Masamang damo ako, Isagani. Mahaba ang buhay ko. Sige na, alis na. Patay kayo, mga aswang kayo sa akin! Lapit! Mabilis kaming nakalayo sa lugar. Ilang minuto ding tahimik si Mang Crisanto. Hanggang sa nabigla na lang ako na nagsalita siya. Pasensya ka na, Isagani. Kami ng aking asawa ang may gawa ng lahat ng ito. Ano po? Teka, hindi ko kayo maintindihan. Sinong asawa? Asawa ko si Luz Biminda. Ang yaya Luz mo. Po? Pag-aari naming mag-asawa yung bahay na inuupahan ninyo at anak namin si Dahlia. Halo-halo yung naramdaman kong emosyon nun. Galit, pagtataka at sakit ng kalooban dahil pakiramdam ko, tinraidor ako ni Yaya Luz. Muntik na akong tumalon palabas ng sasakyan. Huminga ako ng malalim at pilit kong kinalma ang sarili ko. Binigyan niyo ako ng babala nung nasa terminal kami. Sabi niyo, drama lang ni Dahlia ang lahat. Huwag niyo sabihin nagdadrama lang din kayo nung aling ditas. Oo. Ano na nga? Bakit ako? Bakit kami pa ng pamilya ko? 38 taon na ang nakalilipas. Isang sanggol ang natagpuan namin na inaanod sa bangpangin. Dahil hindi kami nagkakaanak, magsubok namin na mag-asawa. Inangkin namin yon bilang tunay naming anak. Yun po si Dahlia? Oo. Meron na 10 taong gulang siya. Isang misteryosang babae ang pumunta sa amin. Hinabihan niya kami na mali ang aming naging desisyon. Nakupkupin ang naturang sanggol. Habang binabagtas namin ang kahabaan ng kalsada, ikinuwento ni Mang Crisanto sa akin ang mga pangyayari. Katatapos lang nilang ipagdiwang ang 10 kaarawan ni Dahlia. Mabutit natapos munang party bago sumamang panahon.
Hindi kaya parang nabigla lang tayo sa pagpapaparty na to? Bakit naman? Hindi ba't ang usapan natin ay mamamasyal lang tayo? Bakit parang bigla na lang tayong nagbago ng desisyon? Parang may mali. Eto naman, hayaan mo na yon dahil yun ang gusto ng bata. Mali kayo na binuhay niyo pa ang batang yon. Hindi niyo alam kung anong salot ang dinala niyo sa mga buhay niyo. Sino ka ba? At paano kang nakapasok sa bahay namin? Ako ang diwatang si Ditas. At anak ko ang halimaw na batang yan. Sinubukan ko siyang wakasan. Ngunit bago ko pa nagawa ay naitakas siya ng kanyang ama na isang aswang. Lukaret, lumayas ka sa pamamahay namin. Baka kung anong magawa ko sa'yo kapag nagsalita ka pa ng walang saysay. Kapag naranasan niyo ang bangungot at dulot ng pagkupkup niyo sa halimaw na yan, saka lang kayo matatauhan. Huwag niyong sasabihin na hindi ko kayo binabalaan. Ayon kay Mang Crisanto, bigla na lang naglaho yung babae pagkasabi ng babala tungkol kay Dahlia. Ipinagpalagay na lang nilang mag-asawa na napaglaruan lang sila ng kanilang guni-guni o di kaya ay ng malignong maloko. Hanggang sa magdalaga si Dahlia. 16 na taong gulang na siya noon nang malaman nila ang madilim na katotohanan sa pagkatao niya. Gabi noon, sa may likod bahay nila. Dahlia anak, nasa na ba kayo ng bisita mo? Kanina pa nakahain ng hapunan. Hinihintay na namin kayo ng ama mo sa hapag. Masamang pinaghihintay ang grasya ng Diyos. Anong ingay ba yung naririnig ko? Teka nga. Parang dito sa may likod ng halamanan. Ikaw ba yung nasa likod ng halaman, Dahlia? Anong ginagawa mo dyan, anak? Diyos ko! Dahlia! Anong ginawa mo, anak? Anong nangyari, Luz Biminda? Anong nagtitili ka? Panginoon ko, ano ito? Pa? Ma? Nagugutom po ako. Crisanto, ang anak natin, isang aswang. Layuan mo kami! Huwag kang lalapit sa amin! Diyan ka lang! Pero, sabi niyo mahal po niyo ako. Sabi niyo pamilya tayo. Wala akong anak na aswang. Halimaw ka! Halika na, Luz Biminda! Isuplong natin sa taong bayan ang halimaw na yan! Pero hindi ko po ito ginusto. Hindi ako may gawa kung bakit aswang ako. Anak niyo ako, di ba? Itatapon niyo na lang ba ako dahil sa aswang ako? Ano ba? Bitiwan mo kami! Isa kang impakta! Huwag mo kami yakapin! Pa, mahal mo pa din ako, di ba? Mahal niyo ako ni Mama. Itatago niyong lihim ko. Oo, anak. Mahal ka namin kahit aswang ka. Pagtatakpan namin ang lihim mo. Walang makakaalam, anak. Hindi nila malalaman na aswang ka. Pero may nakaalam. Ang batang-bata na manunugis ng aswang na nakarinig ng alingas-ngas na may aswang sa parting Visayas na nambibiktima ng mga tao, si Jomar. Namasukan siya bilang hardinero ng mag-asawang Luz Biminda at Crisanto. At isang gabi nang mahuli niya sa akto si Dahlia, ninais niyang puksain ng salot na aswang. Pero pinagtulungan siyang pigilan ng mag-asawa. Ganito ang nangyari. Kararating lang ng mag-asawa nun. Lumabas ka pala. Hindi mo kasama si Dahlia. May ginagawang proyekto daw si Dahlia. Parang hinapon ka yata, Crisanto. Ang buong akala ko'y aabutan na kitang nasa bahay pagbalik ko galing pamamalengke. May inisikaso lang ako. Tayo na doon sa loob. Baka naghihintay na si Dahlia. Mama! Papa! Tulong! Pinapatay ako ni Kuya Jomar! Si Dahlia yun! Mama! Tulungan natin ang ating anak, Crisanto! Pagkarinig ng mga sigaw, agad na tinakbo ni Mang Crisanto at Yaya Luz ang bahay. Pagbukas nila ng pinto, inabutan nila ang isang nakakakilabot na senaryo. May bangkay na wakwak ang katawan at nakahiga sa sahigang isang aswang na kinukubabawan ni Mang Jomar. Akmang sasaksakin na niya ito ng sinaunang punyal nang biglang sumigaw si Mang Crisanto.
Anong nangyayari dito? Salot ng sangkatauhan ng aswang na to. Ang dapat sa kanya puksain. Mama, Papa, pigilan niyo po siya. Huwag niyo hayaang patayin niya ako. Ako po ito si Dahlia. Ha? At talagang nagbagong anyo ka pa, ha? Hindi mo ako madadala sa pagpapaawa mo. Mamamatay ka na ngayon! Huwag mong gawin yan sa anak namin, Jomar! Huwag kayong makialam! Matagal na kayong niloloko ng salot na to. Pinaiikot na kayo sa palad niya. Hindi yan totoo, Mama! Tulungan niyo po ako! Paalam na sa'yo, salot! Ha? Ah! Ma! Tulong po! Tulong! Huwag mong saktan ang anak ko! Bitawan mo, Ate Luz! Hindi dapat makatakas ang aswang na yan! Maraming mapapahamak kapag hindi siya nabuksa ngayon! Kuya Crisanto! Utang na loob! Imulat mo ang mga mata mo! Manahimik ka! Kapag hindi ka nagtigil, uundayan kita ng suntok. Labanan niyo ang impluwensya ng aswang na yan! Bitawan niyo ako! Tumatakas na siya! Takbo, anak! Tumakas ka na! Habang pinipigilan namin siya! Ah! Anong nangyari? Jomar? Bangkay! Bakit may bangkay? Ha? Bakit ako may hawak na punyal? Hindi akin to! Anong nangyari? Hahanapin kita, Dahlia. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napupuksa! Pagkatapos noon ay winisikan kami ni Jomar ng pinaghalong katas ng katsubong at dayap. Para kaming nagising sa matagal na pagkakatulog. O di kaya'y nakalaya sa hypnotismo. Ganun pala. Isiniwalat ni Jomar na namasukan siya sa amin bilang hardinero na ang pakay niya ay si Dahlia. Dahil nakarating sa kanya na may aswang na naninirahan dito sa lugar namin at nambibiktima ng mga tao. Totoo palang sinabi niya na dati siyang namumuksa ng aswang. Oo. Isang magaling na mamumuksa ng aswang ang kumukup sa kanya sa parting Siquijor. Pero walang inuugatan sa mundo. Iginupo ng katandaan ng taong yon. Kaya ng ibang lugar si Jomar at dapat pa dito. Katulad pala ng nangyari sa akin ang nangyari sa inyo. Gustuin ko man siyang labanan, hindi ko magawa. Parang may ibang nakalukob po sa katawan ko. Paano kayang lakas ng kapangyarihan ni Dahlia? Iyon ay dahil sa minana niyang kapangyarihan ko bilang diwata. Ay, kanina pa po kayo dyan? Ito ba talaga ang pinaniniwalaan ng asawa mo na makakatulong sa atin, Crisanto? Hindi ka pa rin marunong dumaan sa pintuan, Nitas. Bakit naman ako magpapagod na gawin yon? Kung kaya ko namang lumusot kahit saan. Diwata po talaga kayo? Gusto mo bang gawin kitang kuneho bago ka maniwala? Hindi naman po. Nahihirapan lang akong paniwalaan ng lahat ng mga sinasabi ninyo. Pwes, maniwala ka na. Pero, kung diwata po talaga kayo, bakit hindi nyo na lang paglahuin yung si Dahlia? Total naman, kayo ang punot dulo ng lahat ng to. Tama lang naman na kayo ang umahayos, di ba? Kung maaari nga lang ba gagawin ko? Sa kasamaang palad ay wala akong kakayanan na wakasan si Dahlia. Kalokohan naman po yata yan. Sana nga'y isang masamang biro na lang ito. Pero hindi. Dahil sa nagpadala ko sa galit ko sa mga tao, pumatol ako sa aswang. Isinumpa ko ng aking angkan at binawian ng kapangyarihan. Mawalang galang na po pero ano namang kasalanan ng tao ang nagtulak sa inyo na pumatol sa aswang? Pinagtaksilan ako ng aking katipan na lubos kong minahal at pinagkatiwalaan. Napailing na lang ako sa naging sagot ni Aling Dita sa akin. Kahit pala mga diwata, tinatamaan ng pagkatimang kapag puso na ang usapan. May itatanong pa sana ako pero hindi ko na naituloy dahil narinig namin na may kumakatok sa gate. Lumabas saglit si Mang Crisanto para tignan yun. Pagbalik niya, kasama na niya sina Maricel, Yaya Luz at ang duguang si Mang Jomar. Maricel,
Akala ko, ilang araw pa ang aabutin bago kayo makarating. Yun din akala namin pero may isang taga dito nagmabuting loob na ituro sa amin ng ibang ruta. Malubak at mahabang daan, pero walang anuman sa gabal kaya nakarating kaagad kami. Ditas, may magagawa ka ba para kay Jomar? Ang magagawa ko lang ay patigilin ang pagdurugo ng kanyang mga sukat. Pero hindi ko magagawang lubos siyang pagalingin. Hindi na yung kayang gawin ng aking kasalukuyang kakayanan. Ayos na yun. Kaysa mamatay ako sa pagkaubos ng dugo. Paanong nakasama ninyo si Mang Jomar? Nakasalubong namin siyang namamara ng mga sasakyan sa madilim na daan. Hindi namin alam na siya si Mang Jomar. Nakilala lang namin siya nung maisakay siya sa sasakyan. Isagani. Kasasabi ko lang na huwag kang gagalaw. Hayan at bumangon ka naman. Kapag masyado ka nagagalaw, dudugo ulit siya mga sugat mo. Huwag na kayong bumangon, Mang Jomar. Ako nang lumapit sa inyo. Pasensya ka na, Isagani. Bigo ako na paslangin sila. Masyado silang malakas na dalawa. Ayos lang yun, Mang Jomar. Itinayaan niyo ang buhay niyo para makaalis kami ni Mang Crisanto. Huwag mong lokohin ang sarili mo, Isagani. Hindi ko yung ginawa para sa inyo. Ginawa ko yun dahil masaya ako kapag pumapaslang ako ng aswang. Dangal nga lang at nakarma agad ako. Kahit ano pa ang dahilan niyo, nagpapasalamat pa din ako sa ginawa niyo. Hindi na ako masyado makakagalaw. Kumilos man ako, limitado na dahil sa tindi ng mga sugat ko. Kaya naman may pahawakan ako sa iyo. Ano po ito? Sinaunang punyal yan. Pamana nung matandang nagturo sa akin na pumaslang ng aswang. Hawakan mo yan. Sa oras na maholap natin si Talia, itatarak mo yan sa dibdib niya. Umaayon ba kayo dito? Yaya Luz, Mang Crisanto, Aling Ditas. Anak niyo po si Dahlia. Dapat na siyang mabuksa. Sang-ayon ako. Noon ko pa ninais na wakasan siya. Ang dapat na lang nating paghandaan ay ang pagsugod nila dito. Siguradong hindi sila titigil hanggat hindi natatapos itong si Jomar. Malabo yan, Kuya Crisanto. Nauga na ba na gusto yung utak mo? Kaya baluktot ka ng mag-isip. Aswang ang mga kalaban natin. Malalakas na mga aswang. Malabong sumugod sila dito. Una, dahil sinigurado nilang patay na ako. May swerte lang talaga ako ng demonyo kaya hindi ako napuruhan. At pangalawa, madaling araw na. Kung ganon, ang problema naman natin ay kung paano siya palalapitin. Madali lang yan. Paano po? Magpatuloy ka lang na maging pain namin, Isagani. Hindi makakati si Dahlia na hindi ka lapitan. Dahil sa inumaga na, malabo na nga namang makasunod ang mga aswang sa amin. Nagkaroon kami ng panahon na makapahinga at magkaroon ng solidong plano. Bandang tanghali gumayak na ako para bumalik sa bahay. Pero bago ako umalis, hinagip ko muna si Yaya Luz para kausapin. Naabutan ko siyang nagwawalis ng bakuran. Yaya Luz, aalis na po ako. Aalis ka na. Pero gusto mo muna akong makausap, ganun ba? Kung pagbibigyan niyo po ako. Sa laki ng atraso ko sa iyo, ang pagbigyan ka na makausap ako ay maliit na bagay. Doon tayo sa bangko sa ilalim ng punong mangga. Iba na talaga kapag tumatanda. Kahit ang pag-upo ay maganit na. Itanong mo lang ang gusto mo. Kung maganda po ang buhay niyo, paano po na namasukan kayo sa amin bilang kasambahay? Gusto kong malibang. Gusto kong makalimot sa nangyari sa pamilya namin. Kaya nanakbo ako at namuhay ng malayo sa nakasanayan ko. Isa pa, nangungulila ako sa pagiging ina. Kaya lubos ang kasiyahan ko nang ako maging yaya mo. Talaga po ba? Dahil kung titingnan ko po ang ginawa niyo nitong mga nakaraang araw, hindi ko magawa maniwala na napasaya nga kayo ng pagiging yaya ko. Pasensya ka na, Isagani. Idinamay ko kayo ni na Maricel at Ani sa aking problema.
Hindi ko po masabi na ayos lang sa akin. May isang parte po ng puso't isipan ko na may hinampo sa inyo. Pero gusto ko pong malaman kung bakit ako. Dahil sa matindi mong pananampalataya sa Diyos. Bakit hindi pa po pare? Wala na pong higit pa sa pananampalataya ng mga yon. Bakit nga ba hindi pa sila Dahil hindi maaakit sa kanila si Dahlia. Dahil po ba sa napapalibutan sila ng balute? Kumpara nga naman sa katulad ko na normal na tao. Isa akong naglalakad na nakakatakam ng pagkain. Mauunawaan ko kung masamang loob mo sa akin, Isagani. Ang sama ng loob lumilipas po. Pero ang pagkasira ng tiwala, mahirap nang ibalik. Kapag naiisip ko na sinadya niyong madala ako dito para ipain sa ampun niyo na aswang, parang kasinungalingan lang po lahat ng pinagsamahan natin eh. Nauunawaan ko. Hanggang unawa lang po ang magagawa niyo. Pero ang lalim ng epekto ng ginawa niyo sa akin, hindi niyo lubos na malalaman. Siguro parehas lang tayo ng kalagayan, Yaya Luz. Baka desperado lang talaga kayo. Hindi ko alam ang kahustuhan ng pinagdadaanan niyo. Kaya niyo nagawa ang ginawa niyo sa akin. Sa amin ng pamilya ko. Salamat sa pagsubok na unawain ako, Isagani. Pero hindi po ibig sabihin nun na tanggap ko ang ginawa ninyo. Para sa akin, mali pa din po na idamay niyo kami dito. Bumalik ako sa dating bahay ni Nanay Luz at Mang Crisanto. Ang plano ay uuwi ako mag-isa para maengganyo si Dahlia na magpakita. Parang gamo-gamo na naaakit sa ilaw ng gasera, nagpakita si Dahlia. Ganito ang nangyari, bandang hapon na nun, papalubog na ang araw. Habang nasa loob ako ng bahay, ay iniisip ko kung paano magpapakita si Dahlia. Nang biglang may kumatok sa front door, bigla akong kinabahan. Sino yan? Ako ito, si Dahlia. Lord, kayo na pong bahala sa akin. Anong ginagawa mo dito? Anong nangyari kay Mang Jomar? Huwag na nating pag-usapan ng matandang yon. Ang mahalaga, hindi niya na tayo aabalahin. Pinatay niyo siya. Masama kayo. Isagani, ibang tao lang ang kaya kong saktan. Pero hindi ikaw. Pangako, hindi kita kakainin. Kaya buksan mo na tong pinto. Mag-usap tayo. Ito na yan. Yung hudyat. Oo, sige. Saglit lang. Pagbubuksan kita ng pinto. At naniwala ka naman talaga. Bobo! Dahlia! Layuan mo, asawa ko, aswang! Biglang dumating si Maricel at malasira na warrior princess na ipinagwasiwasan ng mahabang sibat na gawa sa badelang kawayan. Tinamaan nun sa tagiliran ng mukha ang aswang na nakakubabaw sa akin. Humagis palayo ang aswang at nagbalik sa anyong si Dahlia. Magiging doble ang bilis at lakas niya! Yaya Luz! Hindi mo kailangang duguan ang kamay mo, Isagani. Akin ang punyal. Ako na ang kagawa. Yaya Luz, hindi niyo kailangan na gawin to. Huwag na nating dagdagan pa ang bangungot mo. Yaya! Mahal ka ni Yaya. Ikaw ang isa sa pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. At ikaw, Dahlia, ang nag-iisang bangungot na dadalhin ko hanggang sa kabilang buhay. Paalam sa'yo! Ah!